Rose, answer me. Mahal mo na ba si Lawrence? Hindi ka agad nakasagot si Rose. Ang mata at isip ay naglalakbay sa katawan ng binata. Napatitig si Alfred sa dalaga. Gustong-gusto na niyang yakapin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Rose, kailamnyos niyang muling sabi. Ha? Bakit mo tinatanong? Nautal siya. Gusto ko lang malaman, Rose. Kung sasabihin ko na oo, may magagawa ka ba? Wala, pero ang tangi ko lang magagawa ngayon ay ang yakapin ka at halikan. Dahil sa sinabi ni Alfred, gusto na sana niyang umalis para hindi siya ipagkanulo ng kanyang nararamdaman para dito. Dahil iyon din ang gusto niyang mangyari, ang makulong sa mga matitipunong dibdib. At madama muli ang mainit na halik nito. Kaya lang parang may gulo ang sahig dahil hindi niya magawang maihakbang ang kanyang mga paa palabas at hindi pa siya aalis. Baka hindi siya makapagpigil. Gagawin niya ang ginawa niya nang una silang magtagpo. Rose, bigkas ulit ni Alfred sa kanyang pangalan. Tila musika sa kanyang pandinig dahil napakaswabe ng tinig nito. Ha? Aalis na ako. Wika niya, muntik nang hindi niya mabigkas ang mga katagang yon. Tuliro na ang isip dahil sa pagtitig ng binata sa kanya na punong-puno ng pagmamahal at kasabikan. Tatalikod na sana siya para lumabas ng kwarto. Nang inilang hakbang lang siya ni Alfred, kaagad na ikinulong sa bisig. Rose had no strength to push him dahil ayaw rin niya. She really missed him so much. Sinandig niya ang muka sa dibdib nito. Dinig na dinig niya. Kay bilis ng pintig ng puso ni Alfred. Rose admitted one thing she wanted to do now. Ang gumanti na rin siya ng yakap sa binata. Dahil itong sinabi ng puso at isipan. Ramdam na ramdam ni Rose ang mainit na katawan ni Alfred. Ang amoy nitong bagong paligo. She liked it so much. So lalaking lalaki. Sa pagtugon ni Rose sa yakap niya, lalo pang hinigpitan ni Alfred ang pagkayakap sa dalaga. Yakap na nagsasabing walang sino man ang maaaring umagaw rito sa kanya. Rose, mahal kita. Hindi ko na yan itatago. At sasabihin ko sa'yo ngayon, mahal na mahal kita. Madamdamin na amin niya. Napangiti si Rose at nakaramdam siya ng kasiyahan. Tila nalulunod ang puso sa narinig niyang mahal siya nito. At hindi na rin niya kayang pigilin pa ang kanyang puso sapagkat mahal niya ito. Pumikit siya at dinamang nararamdaman niyang saya sa oras na yon. Rose, did you love me? Ayaw kong magkaila, Alfred. Mahal kita. Dahil sa sinabi niya, inalayo muna ng binata ang kanyang katawan para makita niya kung totoo ba ang sinabi nito. Rose, totoo ba? Mahal mo rin ako? Sabay angat sa mukha nito para makita niya kung nagsasabi ba ito ng totoo. Hindi muna siya sumagot. Rose, open your eyes, please, and look at me. Utos nito. Sinunod niya ito at nagkasalubong ang kanilang mga titig na parehong maaaninag ang pagmamahal sa isa't isa. Rose, say it again. I wanna hear it. Wika nito sa bawat katagang lumalabas sa labi ng binata at tila isa itong batas na dapat niyang sundin. Oo, mahal kita. Dahil sa sagot nito, hindi na napigilan pa ni Alfred ang kanyang sarili. Agad na niyang sinakop ang labi nito. Sa halik na yon tuluyan ang nawala sa katinuan ng isip ni Rose at doon na niya pinalaya ang kanyang puso. Tinugunan niya ang bawat hagod ng labi ng binata sa kanya. Isinandal ni Alfred sa dahon ng pinto si Rose. Sabay lock niya. Para kay Rose, wala na siyang pakialam kung ano man ang kahihinat na nang gagawin nila ni Alfred sa sandaling yon. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligayahan na nararamdaman niya sa piling ng lalaking mahal niya. Pinakawalan muna ni Alfred ang labi ni Rose to say kung gaano niya kamahal ito. Oh Rose, I love you so much. I'm so happy, you know? Hinaplos-haplos niya ang pisngi nito at muli niyang sinakop ang labi ng dalaga. Naging mapusok na ang bawat galaw ng labi ni Alfred. He kissed her deeper. But there is a love the way he kissed her. Gumapang na ang kamay niya. Tila ba may hinahanap hanggang sa dumako na ito sa punteriya nito. Napaungol na lang si Rose sa bawat hagod ng kamay nito sa kanya. Walang pagtutol because the way he touched her, gusto ng katawan niya. Wala nang makakapigil pa sa kanila dahil puso na nila pareho ang nasusunod. Hanggang sa bumaba na ang halik nito. Napasinghap si Rose kahit na may harang pang damit ito. Damang-dama niya ang kay init na labi ng binata. Natigil sila sa kanilang ginagawa
nang may narinig silang kaluskos mula sa labas ng pinto. Alfred, baka si Lawrence na yan. Bulong niya at lalo niyang ikinabahala. May pumihit na sa seradura ng pinto. Alfred, ika niya ulit. Ramdam ni Alfred ang kaba niya. Don't panic, Rose. Nasa akin ang susi ng pinto. Halika, may daan dito sa likod. Ha? Saan tayo pupunta? Akong bahala. Sandali lang. Kunin ko lang ang damit ko. May pumihit nang nasa labas ang seradura ng pinto. Bilisan mo, baka makapasok siya rito, makita niya ako. Rose, relax. Hindi siya kaagad makakapasok dito. Kailangan pa niyang pumunta sa counter para kumuha ng ibang susi. Napangiti pa ito dahil sa nakikita niyang natataranta siya. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Because I seen you so nervously. Okay, let's go. Baka mag-collapse ka pa. Ika nito pagkatapos niyang magdamit. Ginagap niya ang kamay nito. Nagmamadali na nilang tinungo ang balkonahe. Tamang nakalabas na sila. At siya rin pagbukas ng pinto, pumasok si Lawrence. Dude, Alfred! Tawag niya, pero walang sumagot. Dude! Tawag muli niya. San kaya nagpunta? Baka may pinuntahan sila Monica. Wika niya. Magpahinga muna ako sandali. At mamaya ako nalang puntahan si Rose. Pagkahiga niya dahil sa pagod kaagad na siyang nakaidlip. Habang sina Rose at Alfred parang mga bata na naghahabulan sa dalampasigan. Tama na Alfred. Suko na ako, pagod na ako. Hinihingal siya. Ganun ba? Halika, bubuhatin kita. Ayoko nga, ang bigat ko kaya. Sumakay ka na lang sa likod ko. Ayoko nga, nakakahiya. Hindi nakakahiya, Rose. Come here. Sabi nito at sabay yuko niya. Para makasampa sa likod niya ang dalaga. Wala namang nagawa si Rose kundi ang sumakay ito sa likod ni Alfred. Ready? Hold me tight. Ika niya at sabay tayo na. Kaya mo pa ba? Yes. Ang bigat ko yata. Baka pagod ka na. Kahit habang buhay kitang buhatin, Rose. Hindi ako mapapagod dahil mahal kita. Ang corny mo, ha? Ang sabi nga nila, ang taong nagmamahal nagiging corny daw. Ngayon ko napatunayan na totoo pala ito. Napangiti na lang si Rose sa sinasabi ng lalaking mahal na niya sa una nilang pagtatagpo. Alfred, saan ba tayo pupunta? Napalayo na tayo ah. Nakikita mo ba yon, Rose? Turo niya sa isang yate. Iyang yate ba? Yes. Kanino naman yan? It's mine, Rose. Wow, bakit nandito yan? Pinakuha ko para sana dyan natin i-celebrate ang birthday ko. Kasama sana sila. Ibaba mo na ako. Ibinaba naman ni Alfred ang dalaga. Magkahawak kamay silang tinungo ang yate. Nang makarating na sila sa yate, agad na niyaya ni Alfred ang dalaga. Rose, let's get inside. Saan naman tayo pupunta? Sa gitna ng karagatan, Rose. Just you and I. Celebrate my birthday. This is the best gift that I ever have. Bakit mo naman nasabi yan? Because the woman I love is with me. Sumilay ang napakatamis ng ngiti sa labi ni Rose. Sobrang saya niya. Nang makapasok na sila sa loob, agad na pinaandar ni Alfred ang yate. Huminto ito sa gitna ng karagatan. Wow, ang ganda! Nasa labas na sila ng yate. Alfred, pwede ba akong sumigaw? Go on, Rose. Walang ibang makakarinig sa sigaw mo kundi ako lang. Woo! Ang saya-saya ko ngayon dahil kasama ko ang lalaking mahal ko. Napangiti si Alfred sa narinig. Saka lamang tumigil sa kakasigaw si Rose nang medyo pagod na ito. Doon lumapit si Alfred. Yumakap siya sa likod ng dalaga. Okay ka na? Bulong nito sa kanya. Sa pagkayakap ng binata sa likod, isinandig niya ang katawan dito. Yes, ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Tama ka. Masarap sa pakiramdam lalo na't kasama kita, Rose. Sana forever na to. Wag sana, Rose. Yes, we will happen. Hindi na kumibo si Rose dahil alam niya na hindi ito mangyayari. Gusto mo bang kumain? May pagkain dito. Pinahanda ko talaga para sana sa ating apat. Hindi ako nagugutom, Alfred. Ganun ba? Let's drink some wine na lang. Kung ayaw mo pang kumain. Come, let's sit there. Uupo na sana si Rose sa kabilang upuan nang hilain siya ni Alfred. Rose, sit on my laps.
I want to feel you, that you're here with me. Dahil ganun din ang gustong mangyari ni Rose, umupo siya sa kandungan ni Alfred, paharap dito. Then their eyes met. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tanging ang kanilang mga mata at puso ang nag-uusap. Nang hindi na kaya ni Rose ang makipagtitigan, binasag niyang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Alam mo bang humiling ako sa kanya? Tumingala siya sa langit. What did you ask? Ang sabi ko, Lord, please, sana matagpuan ko na lalaking para sa akin. Just give me a sign kung sino siya. Yun ang hiling ko sa kanya. So, tinupad ba niya ang hiling mo? Yes, hindi lang sign ang ibinigay niya sa akin sa araw din na yun. Ibinigay din niya ang hiling ko. At ikaw nga. Me? Sabi ko pa nga sa kanya, Lord, ang bilis mo namang rumesponde. Sabi ko sign lang. Sa araw ding yun nabangga mo ko. And you kiss me. And then you ask me to marry you. Medyo nahiya nga ako noon. May hiya ka pa ba sa ginawa mo? Nangingiti si Alfred. Aba, syempre naman. Kababae kong tao, nangahalik ng hindi kilala. Alam mo ba nang dahil sa halik mong yon? These sweet lips. Sabay halik muna niya. Araw-araw, gabi-gabi kong iniisip na when I'm gonna taste it again. Then you kiss me for the second time. Doon mo lalong ginulong isip at puso ko sa matagal na panahon na hindi ko naramdaman ang ganung bagay. Now you're here with me. Kayakap ko, hinahalikan ko. That make me crazy now. Muli niyang sinakop ang labi nito na tinugunan naman nito. Dahil doon kaagad na nagsimulang mag-init ang kanilang katawan. Inilabas nila ang kanilang nararamdaman sa isa't isa na matagal nilang itinago. Oh, Rose, this is the most happiest moment of my life. Bulong nito. Me too, Alfred. I love you so much, Rose. I love you too, Alfred. Then Alfred start kissing her lips, pababa sa kanyang leeg, pabalik ulit sa labi ni Rose, at ang kamay naman niya'y humahagod sa bawat parte ng katawan ng dalaga. Dahil sa kiliting dulot ng ginagawa ni Alfred, agad siyang napapikit. Hindi na namalayan ni Rose na wala na pala siyang damit pang itaas. Pati ang kanyang bra hindi na rin niya maramdaman kung paano naalis ito. Napaungol si Rose hanggang inihiga siya ni Alfred sa sahig. Hindi naman alintana ni Rose ang lamig nito. Tumayo muna si Alfred para tanggalin ang kanyang damit. Wala siyang itinira kahit isa. Kitang-kita ni Rose ang lahat. Dahil nahihiya si Rose sa nakita, pumikit ito. Napangiti naman si Alfred. Tumabi na siya sa dalaga. Ang natitirang pang ibaba naman niyang tinanggal nito. Hindi alam ni Rose kung alin ang uunahin niyang takpan. Don't do that, Rose. You are so beautiful. Wala kang dapat na ikahiya. Wika nito habang titig na titig siya sa katawan nito. Pagkatapos niyang titigan ng katawan, pumatong na siya sa ibabaw ng dalaga. At muli niyang hinahalikan ang bawat parte ng katawan nito. Kung kaya't puro ungol lang maririnig mula kay Rose. Lalo na nang bumaba ang halik ng binata sa kanya. Laying there na tila may hinahanap. Kay lakas pa ng ungol ni Rose. Pinapalaya niya ang sarili. Okay lang, wala namang nakakarinig. Oh, Alfred. Hindi ko na kaya. Please, take me now. I will, Rose. Hinalikan muna niya ang labi nito bago naging isang kanilang katawan. Na ang tanging saksi sa kanilang ginawa ay ang buwan at ang mga bituin sa langit. Damang-dama nila sa oras na yun ang kaligayahan ng pag-iisa nila at hindi muna nila iniisip kung ano ang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Ika nga bahala na si Batman. Basta ang mahalaga mahal nila ang isa't isa at magkasama sa nakaw na sandali. Napabalikwas ng bangon si Lawrence nang makita niyang hating gabi na pala. Oh, nakatulog ako ng mahimbing. Kaagad na itong tumayo para tingnan si Rose. Kumatok muna siya sa pinto ng kwarto nila Rose. Dahil walang nagbubukas at hindi naman ito nakalak, pumasok siya. Tinawag ang pangalan ng dalaga, pero walang sumasagot. Si Monica ang nakita niya na nahihimbing pang natutulog. Bakit anditong babaeng to? Hindi ba sila magkasama ni Alfred? At bakit wala si Rose? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Monica, gising. Ika niya. Ano ba? Natutulog pa ang tao eh. Angil nito. Monica, nasan si Rose? Apa, ewan ko. Narito lang siya kanina, katabi kong natutulog.
Nasaan si Alfred? Bakit? Wala ba siya sa kwarto nyo? Wala. Hindi ko na nga siya nadatnan nang dumating ako. Nang dahil sa sinabi ni Lawrence, agad na napatayo si Monica. Ano? Wala siya? Hindi naman kami magkasama ah. Mula kaninang pumasok na ako dito sa silid, nakatulog na ako. Mura ni Lawrence. Wala si Alfred. Wala si Rose. Ang ibig bang sabihin magkasama sila? Hindi pwede. Galit na wika ni Monica. Hanapin natin sila, Lawrence. Saan naman natin sila hahanapin? Hindi makapagpigil. Sinuntok nito ang dingding. Nakatingin lang si Monica kay Lawrence. Kahit siya gusto niyang magwala. Alfred, sana hindi kayo magkasama. Pero kung magkasama kayo, I will kill you. Wika nito dahil sa nararamdamang selo sa oras na yon. Halika na, hanapin natin sila. Wikang muli ni Monica. No, hintayin na lang natin sila. Kung sinong mauunang uuwi sa kanilang dalawa rito. Sagot nito, wala namang nagawa si Monica. Samantala, sina Rose at Alfred pagkatapos nilang ginawa ang ritual ng pag-ibig, kaagad na binuhat ang dalaga papasok sa loob ng yate. Sa isang kwarto doon niya dinala si Rose at dinala niya ito sa may banyo para paliguan. Ganon din ang ginawa ni Rose sa binata at sila ay nagharutan sa ibabaw ng bathtub. Are you happy, Rose? Ang saya ko, Alfred. Hindi ko pinagsisihan ang pagbigay ko sa iyo ng katawan ko dahil mahal na mahal kita. Kung ano man ang kahinatnan nitong ginawa ko. Pag malaman ni Lawrence na magkasama tayo, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa iyo, Alfred. Huwag kang matakot, Rose. Mabait si Lawrence. Kilala ko siya. Alfred. Shh! Don't say anything, Rose. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Sabay halik sa labi ng dalaga. Itinayo na niya si Rose para banlawan, pero hindi niya inaalis ang labi dito. Oh, Rose, you make me crazy again. At muli niyang pinagapang ang labi niya sa buong katawan nito. Napaatras sa dingding ng banyo si Rose para isandal ang likod. At sa pangalawa nilang pagniniik, mas naging mapusok si Alfred dahil bawat galaw at gawin niya, sinasabayan na siya ni Rose. Rose, ang bilis mong matuto ah. Kasi magaling ang nagtuturo sa akin. Nakaluhod siya sa harap ni Alfred. Nang hindi na siya makapagpigil, hinila niya si Rose pataas at sabay buhat dito papunta sa kama. At doon muli na naman nilang dinama at pinagsaluhan ng sarap ng kanilang pag-iisa. Lawrence, you know what? What? Ganito na lang ba tayo? We need to find them now. Anong oras na? Almost 3 hours na tayo naghahantay sa kanila. Palakad-lakad si Lawrence. Madaling araw na, Monica. Tugon nito. Let's wait until the sun is coming out. Ganun na nga ang ginawa nila. Naghihintay ng oras na magbubukang liwayway na. Lawrence, let's go outside now. Okay? Tinahak nila ang tabing dagat. Bumalik na sa dalampasigan sina Rose at Alfred. Magkahawak kamay pa silang naglalakad at minsan niyayakap ng binata ang dalaga. At sabay bulong ng I love you. Dahil sa ginagawa ni Alfred sa kanya, parang kinikiliti ang puso niya. At may kasamang kiligang nararamdaman. Pero naroon pa rin ang takot sa puso sa pagharap nila kay Lawrence. Dahil baka may makakita sa ginagawa ng binata sa kanya, pinipigilan na niya ito. Alfred, tama na. Mamaya may makakita sa atin dito. Naglalambing lang naman ako ah. Masama ba yun? Oo, kasi nga, hindi na niya naituloy ang sasabihin nang makita niyang palapit sa kanila sina Lawrence at Monica. Ngayon niya nadama ng tuluyan ng takot sapagkat ang tingin ni Lawrence sa kanila ay punong-puno ng galit at selos. At nang makalapit na ito sa kanila, walang sabi-sabing pinalipad nito ang kamao sa mukha ni Alfred. Tarantado ka, dude. Bakit ako pang tinalo mo? Alam mo naman na ikakasal na kami. Muling sinunggaban ng suntok si Alfred. Dahil sa lakas ng suntok nito, tumilapon si Alfred sa buhanginan. Dahil sa nangyayari, lahat ng taong andoon ay pinapanood sila. Isang sampal naman ang ibinigay ni Monica kay Rose na hindi nakahuma. Ang landi mo talaga. Alam mo nang ikakasal ka na, nagawa mo pang sumama sa kanya. Muli pa sanang sasampalin ni Monica si Rose pero pinigilan ito ni Lawrence. Tama na, Monica. Huwag mo siyang saktan. Hinawakan niya si Rose. Let's go home, Rose. Anyaya nito
Pero si Rose hindi pa rin makagalaw dahil sa nangyari. Rose! Galit na wika ni Lawrence at hila na niya ito. Dahil sa bilis nitong maglakad, muntikan nang madapa si Rose. Lawrence, ano ba? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako sa paghawak mo sa kamay ko. Protesta niya, pero walang naririnig ito. Walang nagawa si Alfred para pigilan ng dalawa. Napatingin na lamang siya sa kanila. Nang makarating na sila sa kwarto, agad na kinuha ni Lawrence ang gamit niya. Pack your things. And let's go na, Rose. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Lawrence, I'm sorry. Tumulo na ang luha niya. Hindi ito ang tamang oras para humingi ka ng tawad, Rose. Go, take your things. Agad naman niyang sinunod ito. Hindi pa rin tumatayo sa pagkatumba si Alfred. Anong ginawa niyo, ha? Madiing sabi ni Monica. Don't ask anything, Monica. At hindi ko rin kailangan magpaliwanag sa'yo. Tumayo na. Lakad pabalik ng kwarto. Damn you, Rose. Mamahalin na sana ako ni Alfred. Pero anong ginawa mo? Hindi ko ito mapapalampas. You will pay what you did. Nanggagalaiti ito. Habang nasa daan, dahil sa galit ni Lawrence, sa pagmamaneho niya ibinunton. Para silang lumilipad sa bilis nitong magpatakbo. Lawrence, please, dahan-dahan. Takot na takot siya sa bilis ng takbo ng kotse ni Lawrence. Pero hindi siya pinakinggan ng binata. Lawrence, stop the car. Kung gusto mo magpakamatay, wag mo na akong idamay. Ika niya na tumutulo na ang luha dahil sa takot niya sa oras na yon. Rose, magpapakasal ka pa rin ba sa akin? Handa kitang tanggapin kahit na merong nangyari sa inyo ni Alfred. Dahil mahal kita, Rose. Nang hindi sumagot si Rose, lalo pa nitong binilisan ng pagmamaneho. Lawrence, stop the car! Hindi yan ang gusto kong marinig, Rose. Answer me. Talagang mamamatay tayo pag hindi mo ako sinagot. Banta niya. Napakapit si Rose sa seatbelt. Pakiramdam niya hindi na sumasayad ang gulong ng kotse sa semento. Dahil sa takot, alam niya na tututuhanin itong sinabi. Oo, magpapakasal pa rin ako sa'yo. Hindi pa niya pinangarap na mamatay sa oras na yon. Kumalma naman si Lawrence at banayad ng pagpapatakbo nito sa kanyang kotse. Nakahinga ng maluwag si Rose. Nang makarating na sila sa bahay nila Rose, agad-agad na siyang bumaba at walang lingon-lingon na itong pumasok sa bahay nila. Rose, wait! Tawag ni Lawrence pero hindi na ito pinansin pa ng dalaga. Napamura ito at sabay hampas sa manibela ng kotse niya at agad na pinaharurot ito. Hindi mapakali si Alfred dahil nag-aalala siya kay Rose, kaya tinawagan ito. Nagulat naman si Lawrence nang may tumunog. Hinanap niya ito. Nang tingnan niya nasa loob ng bag ni Rose na nakalimutan ng kunin dahil sa pagmamadaling makalabas ng kotse niya. Kinuha niya ang cellphone ng dalaga. Nang makikita niya kung sinong tumawag kaagad niya itong sinagot. Damn you, Alfred! Bungad niya. Bakit ako pang tinalo mo? Hetong tandaan mo mula ngayon. Pinuputol ko ng pagiging magkaibigan natin. Hindi naman pinansin ni Alfred ang sinabi nito. Bagkus ibang namutawi sa labi niya. Dude, si Rose, kamusta siya? Wow naman, Alfred. Sobra naman ang pag-aalala mo sa magiging asawa ko. Do you think nasasaktan ko siya? Hindi naman sa ganon, dude. Huwag na tayong magtawagan pa ng dude magmula ngayon, Alfred. Dahil wala akong kaibigan na hindi iniintindi kung anong nararamdaman ko. Dude, Lawrence, alam ko nasaktan kita, pero hindi ko hihingi ng tawad mo. Sinunod ko lamang ang puso ko. Mahal ko siya, dude, at mahal niya ako. Napatawa si Lawrence. Ganun ka pala, Alfred. Ngayon ko lang nalaman sa tagal nating magkaibigan. Inuna mo pang nararamdaman mo. Hindi mo man lang inisip kung sino ang masasaktan mo. Ito ang tandaan mo, Alfred. Hindi mo siya makukuha sa akin. Kahit na may nangyari na sa inyong dalawa, pakakasalan ko pa rin siya. Nakakasiguro ka bang itutuloy niyang pagpapakasal niya sa'yo? Yes, dahil sinabi niya na tuloy ito. You're not invited sa kasal namin. Sana wag kang tumutol sa araw ng kasal ko. Magkakamatayan na tayo, Alfred. At sana ikukonsidera mo ang pagiging mabuti nating magkaibigan noon. Ika niya sabay off sa cellphone. Ah! Sigaw na lamang ni Alfred. Sa bahay nila Rose, gulat ang magulang nito dahil tumatakbo itong papasok sa kwarto niya at umiiyak.
Sally, sundan mo nga ang anak mo. Bakit siya umiiyak? Ni hindi man lang niya tayo pinansin. Sige, Ray. Puntahan ko na siya. Kaagad nitong sinundan ng anak. Rose, ang mami mo ito. Buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Ano bang nangyari, ha? Bakit ka umiiyak? Mom, please. Gusto kong mapag-isa muna. Pero anak, please, Mom. Leave me alone, kahit ngayon lang. Umiiyak niyang turan. Anak, nag-aalala lang ako sa'yo. Okay ka lang ba, ha? Mom, I'm okay. Magpapahinga muna ako. Sige, anak. Kung kailangan mo ng kausap, nandito ako, ha? Pero hindi na sumagot si Rose sa ina. Umalis na ito sa may pinto. Day by day passed. Kahit gustong kausapin ni Alfred si Rose, hindi niya magawa. Todo bantay si Lawrence. Sobrang miss na niya ang dalaga. A weeks passed. Laging magkasama sina Lawrence at Rose para sa kanilang kasal. Even she, gusto niyang makita si Alfred. A months passed. Isang araw na lang kasal na nina Lawrence at Rose. Anak, bukas na ang kasal mo. Are you sure na gusto mo itong ituloy? Mom, nandito na to. Pero hindi ko na sana ito itutuloy kung gumawa ng hakbang si Alfred. Pero wala. Mula na may mangyari ang gulo sa resort. Hindi man lang siya nagparamdam kahit minsan sa akin. Alam naman niyang mahal ko siya. Bakit wala siyang ginawa? Anak, dahil siguro sa kaibigan niya si Lawrence. Kahit pa, Mom. Anak, siya siguro yung tipo ng kaibigan na handang magparaya alang-alang sa pagkakaibigan nila. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Rose sa sinabi ng ina. Si Alfred napapabayaan na nitong sarili mula nang magkausap sila ng kanyang kaibigan at hindi makaharap si Rose. Pinuntahan ni Monica si Alfred sa bahay nito. Hindi niya makontak-kontak ang binata. Ang ina ni Alfred ang nagbukas ng gate rito. Hello, tita. Si Alfred, nandito ba siya? Who are you? Tita, you don't remember me? I'm Monica. Oh, Monica. Yes, naaalala na kita. Si Alfred, tita. Nandito ba siya? Oo, nasa kwarto niya. Hindi nga lumalabas eh. Nagkukulong na lang. Why, tita? Hindi ko alam. Ayaw naman niyang sabihin mula nang umuwi siya galing sa Batangas. Ganyan na siya. He won't talk to me or kahit na sino pa. Can I talk to him, tita? Sure, iha. Maybe makausap mo siya. Sige, napuntahan mo na siya sa kanyang kwarto. Samahan kita, baka nakalak na naman ang pinto. Alfred, iho, ang mami mo ito. Bukas yan, mami. Halika, Monica, pumasok ka. Aniyaya nito. Nang makita ni Monica ang binata, nagulat siya dahil ibang Alfred ang nakita niya. Oh my God, Alfred! What the hell did you do to yourself? What are you doing here, Monica? Para makita ka. Hindi na kita matawagan. Nag-aalala lang ako sa'yo. I don't need that. Please go. Bukas na ang kasal nila. Hindi ka ba pupunta? Di ba ikaw ang best man? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan nito. Papaano naman ako pupunta kung hindi ako invited? Why? No need to ask, Monica. You know the reason already. Okay, fine. But look at yourself. Pinabayaan mo na. Pwede ba umalis ka na? Kung sasermonan mo lang ako, get out. Iho, ika ng ina niya. Mommy, please, go with her now. Alfred, sinasabi lang niyang nakikita niya sa'yo. Tama siya. Lahat pinabayaan mo na, pati trabaho mo. Ano na lang ang masasabi ng mga kapwa mo, congressman? Mom, nag-resign na ako. What? Dahil sa kanya nagawa mong iwan ang trabaho mo? At pati sarili mo pinabayaan mo? No, not her, Monica. Alam kong siya, Alfred. Bakit hindi na lang akong mahalin mo? Alam mo naman na mahal kita. Hindi ko kayang turuan ng puso kong mahalin ka, Monica. Dahil siya ang mahal ko. Now leave me. Magpapahinga na ako. Iha, let's go. Hayaan muna natin siya. Ika ng ina niya. Bago lumabas ng pinto si Monica, isang sulyap ang ibinigay muna niya sa binata. Kinabukasan araw ng kasal ni na Lawrence at Rose. Anak, ready ka na? Opo, Mommy. Okay, let's go. Naghihintay na sila sa simbahan.
Tumango naman si Rose sa ina. Makikita sa mata niya ang lungkot. Anak, Mommy, I'm okay. Let's go. Ika niya. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa simbahan, nang may biglang humarang sa kanila at nagbabaan ng mga armadong kalalakihan at tinutukan ng barilang driver. Sige, kunin niyang babae, dali. Saad ng isang lalaki. Sino kayo? Huwag niyong saktan ang anak ko. Hindi namin sasaktan ang anak mo. Dalian niyo. Ika ng lalaki. Kaagad na hinila ng isang lalaki palabas ng sasakyan si Rose. Mommy! Sigaw niya.